Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Good evening po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay sa Zoom. Pa-share po, click lang po natin yung arrow sa down o left na down arrow dito po sa Zoom natin or sa Zoom tuloy. Live stream to share our lesson for tonight. Ito po ay isang kurso patungkol sa paggawa ng website building course, kung saan hindi na natin kailangang na maging programmer. Under po ito ng buong kurso ng Digital Arts course, kung saan in-offer natin ang digital illustration, yung paggawa ng portrait sa magitan ng cellphone lang or tablet. And another subject is graphic arts. Tuturo ang fundamental ng patungkol sa graphic and graphic design, kung paano ayusin yung mga nais nating i-express through a picture, no, or an information tulad ng website design. So pag magdi-design ka kasi may kinalaman din ng graphic design diyan. But dito sa website building course, meron namang customization na naka-ready-made na, kaya hindi tayo mahihirapan. And also animated video, kung saan tinuturuan tayo na gumawa ng video animation. At may free na rin yun na Photoshop na may license number na rin. Kasama na po yun sa digital art course na binayaran po natin ng 3,000, 5 subject. And sa mga nais idagdag yung advanced graphic design, sa mga nais gawin itong freelancing opportunity, ay ino-offer din natin ng advanced graphic design by our Professor Pastor Hernan Baluyot. He is a professional graphic designer. Kumita na rin siya ng 6 digits sa magitan ng graphic design, and may mga naging client siya. Nakita naman natin, no, kung napanood nyo din, nagkaroon tayo ng class. Free class yon sa advanced graphic design, actually transition yon. Pero yung mga susunod ay magiging exclusive na. At ito pong website building course ay part ng Digital Arts. Kailangan mo lang magbayad ng 500 para makuha mo yung step-by-step lesson natin mamaya. So, may certificate din ito sa mga individual na ini-enroll. Diba, ang nais mo lang enroll is animation, video animation. So, isang certificate. Pero kung buong kurso, hindi individual ang certificate niya. So, meron kang digital art course na isang buong certificate in diploma, kung saan nandun yung mga subjects natin na naka-indicate. So, praise God. At ito po ang ating unang-unang lesson sa website making. So, ito po ang ating course outline. 3 major session lang po tayo sa website making. Number 1, introduction and setting up. Ituturo dyan what is website, why it is important to have a website, and then introduction to WordPress, and walkthrough of WordPress, yung functionalities niya. And sa number 2 natin, designing and customizing website. Ito yung sa second week, possibly February na po natin ito makakapag-class ulit. Itong online session number 2 natin. It's all about designing and customizing your website. So it's all about overview of WordPress, themes and plugin. May mga plugin kasi dyan na kailangan gawin. Hands-on demonstration about installing and customizing a free theme.
Kaya may mga themes din doon, and detailing essential page, yung home, yung about, and yung contact number. Pero possible na kung may time tayo mamaya, baka magawa rin natin yung iba dito. Ang mangyayari ay magiging interactive yung atin pong pag-aaral, na habang gumagawa ako ay tutorial o tutor ko kayo on the spot. And yung third online session natin, ito po ay launching na nung ating website. Paano i-public view? Paano, pastor? Ang alam ko may binabayaran, pastor, para makita ng ibang tao, ng buong mundo yung ating website. Actually, nag-survive ng 2 years ang atin pong website ng yung Bible School, na wala talaga akong binabayaran. Pero dahil medyo kailangan ko ng i-optimize, nagbayad na ako at bumili na ako ng domain. So, mayroon na tayong yearly and mga monthly subscription, kaya nagtaas din ng konti lang naman yung ating tuition fee. So, launching ng website, to public view, and managing posts and pages and media content. Ano bang magandang ilagay dyan? Testing for responsive and launching. So, itetest natin yon. Magko-comment tayo sa mga website ng isa't isa para makita doon yung kung working ba talaga at buhay yung website or nakikita siya in public view. And then, aayusin niyo yan in 2 weeks at yun na po yung magiging final project nyo. I-check ko na po yun. So, ngayon pa lang, habang nagle-lecture ako, isipin nyo na yung gusto nyong gawing website. Kasi yun yung unang-unang step ng building a website. So mamaya, pagkatanong ko, ay pwede nyo nang i-chat sa akin yung mga nais nyo na gawing website. So yan, next tayo. Yun po yung ating course outline. Ngayon, syempre, it's all about website course. Ano ba talaga yung website? What is website? So a website is a collection of web pages that are accessed through the internet. Hindi mo matatawag na website yon kung walang internet. And typically under a common domain name. So yung website or program na walang internet, program lang tawag doon. Kaya yun yung ginagawa ng mga programming. So they are programming a certain web, pero para maging web, ipasok mo sa internet, bibili ka ng tinatawag na domain. So typically under a common domain name. So yun yung sinasabi kong domain. Domain, ibig sabihin, halimbawa, google.com, yun na yung domain name. At yung pinaka .com niya, yun yung tinatawag na domain. .org, .net, .edu, so yun yung mga domain. Yun yung mga available sa website. And websites can serve as various purposes. Maraming purpose ang website, such as providing information, offering services, providing information like news or yung mga blogs, di ba? Trivias, and tulad ng yung YouTube, actually, website din ng YouTube, di ba po? Offering services like isang website na katulad ng ano ba mga service na ino-offer, yung mga online, itong mga online school services din ang tawag doon, mga educational services, trainings, so yan. Facilitating communication, yan, tulad ng Facebook, o di ba, may website din ng Facebook unless gumamit ka ng app. So, iba na yung app application, iba rin yung website. Or selling products, tulad ng lazada.com. Kapag ang gamit mo yung laptop, merong Lazada rin sa laptop, may Shopee din sa laptop. Iba pa yung app. So, tulad ng Canva, isa rin itong service na meron siyang, pwede mo siyang i-open sa desktop, pwede kang mag-download sa app. Kahit wala kang app na o application na i-download sa cellphone, pwede kang pumunta sa google.com and i-type mo lang yon canva.com. Magagamit mo pa rin yung Canva kahit wala kang app.
So they are created using programming languages like HTML, CSS, and JavaScript, and are hosted on servers that make them accessible to users globally. So, itong www.mobilebibleschool.com, ito po. Tayo po ang gumawa niyan. Ito yung sinasabi ko na nag-survive tayo na ginawa ito ng 2 years. Na as in, wala tayong binabayaran diyan kahit piso. Ang kailangan lang talaga natin mag-aral kung paano gumawa. So, God's grace ay nailagay natin itong mga to na sa simpleng pag-aaral lang din. Siyempre, nagbayad din ako ng malaki, pero ino-offer ko sa inyo ng sobrang liit. Kaysa magbayad naman ako ng 15,000 para gawan ako ng website. 'Di ba? Nagtiyaga lang tayo na mag-aral. So ngayon, samahan niyo po ako na magtiyaga na pag-aralan ito dahil magandang opportunity po ito. Kahit mga pastor, napakadali pong pag-aralan nito. I-share po natin sa ating mga young people doon. So, why having a website is important? Ito naman po tayo sa importance of a website. Bakit importante magkaroon ng website? Ba't kailangan pa kasi ng website, pastor? Ako rin. Siyempre, online ang gusto kong i-start. Nakikita ko na importante talagang magkaroon ng website. So, why having a website is important? So, in today's digital age, having a website is no longer a luxury but a necessity. Dahil babad ng mga tao sa social media. Sa mga social media, pwede kang maglagay ng link ng website mo. Pag na-click mo yan, dadaling ka niya sa website mo. At doon sa website, nandun yung mga information na gusto mo pang iparating na hindi kasya sa Facebook. Hindi naman lahat may ilalagay mo sa Facebook, di ba po? Kaya, whether you are an individual, a business, or an organization, a website serves as your virtual storefront, operating 24/7 kahit tulog ka. Pag may website ka, parang nagbibigay ka ng information to present your brand or to share information and to connect with a global audience, from building trust and credibility to fostering growth and engagement. Talagang nakakapag-build ng trust. One time, merong isang nag-share ng project na yung project na yon kailangan mong mag-invest. And then, so siya naman, hindi naman siya nanghingi sa amin. Pero nagpakita siya ng website. Nung nakita namin na may website siya, sabi namin na, ay grabe, ano to, credible to. Kasi talagang, ang alam ko, binabayaran ng website, mahal talagang gumawa ng website. At ayun, maraming naniwala sa kanya. At yung iba naman, so hindi kami yon, yung iba naman, inalukan niya na mag-invest. At dahil lang pinapakita niya yung website niya, at nandun yung mga projects niya, at nandun din siya sa site, ang dami niyang na-scam. So tayo, umiwas na tayo sa mga scammer at wag natin namang isipin na mga scam sa ating paggawa ng website. Ang kailangan natin gawin is to build trust through our website. Yes po ba? So, amen. And para ma-earn natin yung credibility natin through this website. So, isang malaking opportunity ito. It is a powerful tool that unlocks endless opportunities in an increasingly connected world. As in, nag-i-increase talaga. Magdadagdag yan ng maraming apps, maraming websites. Pero ang kagandahan nun, ngayon, matututo ka ng gumawa ng sarili mo yung website. So, sinong excited dyan? Mag-comment nga ng ano, I'm excited. Sa mga excited dyan. At pa-share naman po yung ating live stream sa mga nanonood kay Sir Arturo, shout out from Jeddah. Berla Marvin from SIM. Pareha silang taga Kingdom of Saudi Arabia. Actually, ang dami nyo pong mga student, ang daming student ng MBS diyan sa Saudi. Nandiyan din po si Pastor June. And si Pastor Felipe watching all the way from Quezon, Gumaka. Sa Gumaka. Sir Manoy Ebing watching from San Francisco,
US, oh grabe no. Ay, hindi pala US, AS, Agusan del Sur. And watching from region, Bicol region, Pastor Ronald and my beautiful auntie. Estudyante din po natin sa MBS ng master course, si Pastora Mercy De Vera. So, yan. People are keep on coming sa atin pong Zoom. Kaya sa mga nasa Zoom, pwede kayo mag-visit sa saglit sa atin pong page. Pa-share ng atin pong live stream ngayong gabi. So ito yung mga reason bakit importante ang atin pong ang pagkakaroon ng website ngayong panahon. So number 1, why having a website is important. Number 1, accessible presence. It ensures your availability to a global audience anytime and anywhere. Basta may internet. Okay? Basta may internet. Pag walang signal, hindi available. So, ang kagandahan, pag may website ka, may internet sa lugar na yun, kahit saan ka magpunta, may papakilala mo yung sarili mo. Kahit saan sila magpunta, kahit ikaw naman yung hindi nagpupunta kung saan-saan, nasa bahay ka lang, may papakilala mo rin yung venture mo, yung profession mo, yung nais mo, yung desire mo. Lahat ng nais mo i-express through a website. Businessman yan or churchman, diba? Any community, mission cause. So through a website, it provides a digital platform to establish your brand or presence online. So it helps you reach a broader audience and ensures you accessible potential customer, clients, or follower at any time, anywhere. Or sabihin natin, hindi follower yung pinaka ngayon, subscriber, di ba? So number 2, bakit kailangan or bakit importanteng gumawa ng website? It establishes trust and legitimacy with your audience. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Mabibuild mo yung trust mo kapag, may website yan. Di ba mahal magpagawa ng website? Paano ka nagkaroon ng website? Di ba? So, a professional-looking website enhances your credibility and help establish trust with your audience. So, in modern world, most people expect businesses, organization, and even individuals to have an online presence. Kapag may business ka, tapos may website ka pa, parang sasabihin na, bigatin ka, may website ka pa. So, number 3, active communication. So, it shares on information, updates, and resources in real time. Kapag, halimbawa ako, may mga online course akong ino-offer, pwede kang maglagay na sa mismong website ng mga downloadable PDF and manuals, yung mga free na pwedeng ipamigay through the website. So websites are powerful tools for sharing information in real time, whether it's for business, ministry, educational institution, or personal blog. A website helps communicate important updates or news or resources to your audience. So yan yung first 3. And number 4, it enhances visibility through SEO and digital campaigns. So websites are essential for marketing strategies. They help promote products or services, attract leads, and drive sales, integrating SEO. Ang ibig sabihin ng SEO is search engine optimization, na kapag nag-search sila sa Google, yung website mo ang mag-a-appear. So makikita nila sa website. So techniques can make your website more visible to search engines and driving organic traffic. So number 5, bakit kailangan natin ng website? Why we have to build a website? Because it's affordable and accessible. Affordability and accessibility offers convenience for users to engage with service or content. Website make it easy for users to access information and services at their convenience. They can view content, shop, make inquiries, or engage in your services at any time, regardless of location. At ang kagandahan dito sa ating website na gagawin, hindi makakapasok lahat ng gustong mag-comment lang na mag-comment. Meron tayong funnel or sasalain o may imbudo kung sino lang ang i-enter natin ng mga
inquiries doon. Kapag may mga bad words, mga nais mambash, hindi yun mag-a-appear sa comment unless you approve them. So, merong approval. Yun po yung gagawin nating website. Kaya, hindi katulad ng Facebook, oras na nag-comment sila, ay hindi mo pwedeng i-delete. No? Ibig sabihin, makikita muna ng ibang tao bago ma-delete. Dito, hindi. So, sa platform na gagamitin natin, masasala po yung ating mga followers, subscribers, at mga nagko-comment doon. Tulad sa aking website, merong isang nag-comment sa website na isa sa mga professor natin sinisiraan niya, no? May sinasabi siya patungkol doon. So nabasa ko man ay hindi to nag-a-appear sa website, no? At nasasabihan pa natin yung tao na yon na kung sino yung naninira sa kanya kasi may pangalan eh. So number 6, ample growth expands opportunities for business outreach or personal impact. For business organization, a website can open up opportunities for growth through e-commerce, online donation, or increased visibility, expanding reach well beyond traditional in-person methods. So, hindi mo na kailangan mag-appear at iabot yung pera sa'yo, di ba? Yun ang kagandahan nito. Pwede nang magkaroon ng transaction through your website, whether nandun ka man o wala. So, pwede silang mag-pay in, pwede silang mag-subscribe, pwede silang mag-purchase ng mga materials na nais nating ibenta or ibigay. Free man ito or hindi. So, number 7, for adaptive engagement, facilitates interaction through forms, chat, or surveys. Yun yung sinasabi ko kanina, no? Website can also offer interactive features such as forms, chats, or survey that enhance users' experience and facilitate communication between users and site owners. So, dalawang tao kasi yan, yung owner tayo na may-ari ng website and yung ating mga tinatawag na users. Sila yung mga gagamit ng ating pong website. Ngayon, what is web host or web hosting o tinatawag na local server? Kailangan natin itong malaman because we will be using one web host na tinatawag na WordPress. So, meron tayong local server na gagamitin. So, web hosting refers to the service of storing and making your website's files, data, content accessible on the internet. So, a web host provides the infrastructure and technology needed to keep your website online and accessible to users worldwide. So, halimbawa, yung Zoom. So, website yun, di ba? Zoom.us. Kapag sa atin naman, ang domain .ph, ganun. .uk kapag sa Europe. So, .ca pag Canada. So, eto naman, yung Zoom natin, di ba, pwede kang mag-record and yung recorded na yon pwedeng through cloud na tinatawag, mapupunta yun sa web host na ang web host doon ay Zoom. And then, isi-save nila yung video record na yon at pwedeng i-open, magbibigay sila ng link para ma-open yung mga datas na yon. Ang tawag doon ay local server o web host. Ganon din yung Google Drive. Ang kagandahan sa Google Drive, may 15 gigabytes siya na free. Kapag napuno na, pwede ka mag-open ng bagong Google Drive account or Google account para meron ka na namang another 15 gig where you can store your files, di ba? Ang wag lang talagang kakalimutan ay yung password nyo. So, ang tawag sa kanila, web host. At ang component ng web hosting, yan, yung storage. It designate a space on server to store our files, images, video, and database. So, ang server naman, sila yung tinatawag na server. So, 24/7 silang pwedeng bisitahin yung domain natin kasi open talaga yan. Ito yung example ng mga server. Bawat isang linya na ganyan ay talagang malalaking space. Bawat isa, and ang Facebook, isang buong building ang server nila. Iba't ibang floor hanggang ground floor. So ang ground floor nila maraming
Maraming ground floor 1, ground floor 2, at marami pong mga server doon sa ilalim. Kasi kailangan talagang proteksyonan siya dahil pag nasira ito, maraming mga files na mawawala. So talagang naka-secured talaga dito sa mga server yung mga files. And bandwidth. Yan. It is the amount of data transferred between you and your website. O ilan ng gig at gaano mo kadalas ito or gaano kalakas yung ibibigay niya na service or Mbps or bilis. Yan. Affecting loading speed and user experience. And last, domain connection. So, a web host connects your domain name to your website files so visitor can easily access your site. So, sila yung magiging paglalagyan natin ng storage. Okay? So, yung internet, yun lang yung .com. Hindi, wala naman silang storage. Kailangan natin ng web host o kaya local server na tinatawag. Ayan, mga local servers. Isang local server company ito na marami siyang storage na tinatawag. Kapag kulang, dagdag dito, dagdag dyan. So, yan. Mga cooling system. Cooling system po yan kasi talagang umiinit po yan ng gusto. And yan yung key component ng web hosting. At ayan po ang local server, kahit offline tayo, may access sila doon. Pwede rin actually minsan i-download. Pag may app yun, halimbawa, download while offline, sabi niyang ganyan. So sila actually yung mga local server ang nagbibigay na downloadan ka para magamit mo kahit offline. So websites are stored and accessed locally without being live on the internet. And it is a private server hosted on your own computer or network within your control. So it's primarily used for testing, development, and internal access rather than public access via internet. So may development tool din. It allows developers to build and test website before launching them publicly. Yun ang kagandahan nun. Na before mo i-public, pinaglalaroan mo muna dito sa, kumbaga sa programming, ang tawag niya ay playground. Hindi siya available sa internet pero na-open mo na siya yung mga ginagawa mo. So, ganun din dito. Habang nagdi-design tayo, inaayos natin yung ating website, hindi pa to magiging available sa internet. So, local server tawag sa kanila at yan. May mga software example tayo like XAMPP or SAMP, and WAMP or WAMP, and MAMP or MAMP. They are commonly used to set up as a local servers. Pero hindi na natin kailangan pag-aralan po yan. So, just to educate you sa mga ginagawa natin, no, para formal tayo talaga at yung certificate hindi tayo papahiyain na ibigay sa mga mag-aaral. At kung gusto niyo magkaroon ng copy nito, I can give you for free sa mga nagbayad na ng registration nilang 500. So, how does web hosting work? So, syempre, ikaw ito, website owner. Para mapunta sa website user yung nais mong iparating, so kailangan mo ng domain name, yung www. Halimbawa, pangalan mo, Pedro Culapo, www.pedroculapoblog.blog or .net, ganoon. Kung organization ka naman, halimbawa Jesus Cares, www.jesuscareschurch.org kasi organization siya. And itong web hosting, siya yung mga files nyo, yung mga picture nyo, dyan mapupunta. So dyan magsisave sa web hosting o sa web host. At may mga web host na free to access. At yun nga yung atin pong isang website na gagamitin mamaya. So how to start or building a website? Ito na yung How to start building a website. Ready na po ba? Type tayo ng ready. Check natin sa atin pong live stream. Yan, praise the Lord at meron po tayong mga manonood. Shout out. Shout out muna tayo. Pahinga muna tayo. Yan, shout out kay Brother Allen Andrade sa Tacloban, Leyte.
pwede po natin i-share. Hindi ko pa pala to na-share sa sa ating pong page na Pastor's Notebook. Share ko muna. Yan. Share po natin sa mga group chats natin, sa mga Facebook groups natin, itong pong live stream. Napakaganda pong lesson natin ngayon. At magandang opportunity po ito sa mga taong tambay. Pwede sila magkaroon ng opportunity na magkaroon ng freelancing job or online job na kahit nasa bahay lang. Pwede. So, praise God. At yan, thank you po. Hello po, Brother Franz Tolyan. Request ko, Brother Franz, ay join po kayo sa ating Zoom kasi pagkatapos ng how to start building a website, yung step-by-step process sa Zoom na lang magiging available. So, how to start building a website? So, let's start. Building a website is an exciting journey that allows you to showcase your ideas, services, products to global audience. So whether you are beginner or tech-savvy enthusiast, ito po yung step-by-step breakdown na simple lang, actionable, from planning, vision, to securing your domain name, to customizing your site and launching it for the world to see. So this guide ensures you can create a professional website without incurring unnecessary cost, and let's return your digital dream into reality. Ayan. Kaya kahit ako gusto kong may sariling website din ng Pastor's Notebook. Actually, nakikisaw-saw lang si Pastor's Notebook sa Mobile Bible School, and gagamitin natin ang platform na ito para live nyong makikitang gagawa tayo ng Pastor's Notebook na na website. Okay. So, good evening, Brother Tan. Eto na, step-by-step guide to building a website. Number 1, plan your website. Okay, ngayon, meron po kayong notebook, meron po kayong ballpen, meron kayong digital note. I-note nyo po kung ano bang gusto nyo. Pang personal, pang business, o pang ministry sa church. So, isip na kayo. Pang vlog, pang hobby. Pwedeng hobby lang. Kung anong hobby nyo, mga picture. Pwedeng yung vlog na yun ay journey, yung mga ginagalaan nyo. Kung ikaw ay motorista o biker, lahat ng mga pinipicturean nyo, hindi lang sa Facebook, pwede kayong gumawa ng sarili nyong website. Pag nag-crash ang Facebook, at least meron kang sariling website kung saan nilagay mo yung mga picture. So, hindi masasayang, di ba? And wag naman sana mag-crash ang Facebook, no? Itong page natin na sa Facebook din ito yung naka-live stream. So, define your purpose. Para saan ba? Ano bang purpose ng inyong website na nais gawin? And then, identify audience. Sinong gusto mong target na market? So, understand who will visit your website and what they'll expect to find. Siyempre, tayo, mayroon tayong website, Mobile Bible School. Estudyante ang target market. And choose features. Ano bang mga functionality ng website na nais mo? So, ilista mo yan. Contact form ba? Gallery? Kung online store ito, ano bang gusto mong gawin dyan? So, yan. I-plan nyo na. So, sa mga pastors, pwede rin lalagyan ng kanilang mga sermon outline or yung sa mission sa church. Kapag mayroon kang ministry, sa mga young people na dito na inisponsoran, so kayo ang gagawa ng website para sa inyong church or ministry. So, yan. Plan. Second, pili ka na ng domain name. Example, ano bang gagamitin mo? .com, .org, .net. So, isip na kayo. At mamaya, meron tayong tanungan. Ano ba pagkakaiba nila? Ayan. Sige. Bigyan ko kayo ng
Anong pagkakaiba nila? So you can register a free domain through platforms, yung GitHub page, or buy one through service like Namecheap or GoDaddy, or yung Wixsite. Yun isa sa mga sikat, Wixsite. And sa web hosting naman, decide if you will use a free host tulad ng wordpress.com. Yan ang gagamitin natin ngayon. wordpress.com ang gagamitin natin. Or Google site, or a paid service like Bluehost or SiteGround. So, ang ating gagamitin ay wordpress.com. Then, select ka ng website or building method. No-code ba na builder? Yun nga po yung WordPress, Wix, yung sinasabi ko kaninang Wix site. Squarespace, yan yung mga easy website creation. CMS platform. So, hanap tayo ng CMS platform. Ibig sabihin ng itong mga WordPress, Joomla, Drupal, ay sila po yung mga nag-o-offer ng ready-made or customized na. Customized na po yun na mga website. Kumbaga, papalitan na lang natin yung mga theme niya, yung pangalan niya. So, yan po yung mga CMS platform. Or coding. Kung gusto mo naman may coding skills ka, HTML, CSS, and JavaScript. And then, meron ding CMS for builders. And pwede mag-install tayo ng wordpress.org or wordpress.com. Sila yung mga servers. Then select a theme or template. Anong template ang gusto mo? Then coding na. Ayan. Kung gusto mo mag-coding, pero kahit wala ng coding, ayun ang ituturo natin. And number 5, anong layout? Pipili ka ng mga layout doon and page. Yung aayusin mo na yung home mo, yung about you or about us or about our organization, about our mission. Then yung services mo, anong mga nais mo, and yung blogs mo, mga testimony or something. And then contact us, ganun. So maglalagay tayo ng mga link kung paano gumawa ng diretso na sa WhatsApp nyo, diretso na siya sa Facebook account nyo. Yan, gagawa po tayo ng ganun. Then content. Magra-write ka ng clear na nais mong iparating, very engaging and SEO optimized text for each page. So, para madaling ma-search. Search engine optimization ang ibig sabihin ng SEO. And yung palang CMS is Content Management System. Ito, sila yung CMS na tinatawag. Content Management System. Sila yung mga system na magmamanage ng content mo. And add functionality. May mga plug-in na tinatawag, mga widgets. Yung may mga maliliit na icon ng Facebook, icon ng YouTube na pag kinlik, dadaling ka sa Facebook. Pag kinlik yung YouTube na icon o yung drawing na, ayan, yung logo, ayan, logo ng YouTube, dadaling ka sa YouTube account mo. Ang tawag doon ay mga widgets. Contact form analytic and SEO tools. So, set up e-commerce feature like payment, paano ba magkaroon ng payment na doon, gateways of if selling products. So, yung ating website, actually, magbabayad na naman ako ng isa pang app para doon, para pwede na yung payment. Direkta na sa website and then doon na magpe-payment sa website. So, ibig sabihin, hindi pa talaga optimize, hindi pa talaga 100%. Actually, mga nasa 45% pa lang yung ating pong website kasi nag-start siya sa scratch and then sa free. So, yun. Kaya, step by step, depende talaga sa pera mo yan kung anong gusto mong i-express. Until such time, magkakaroon na tayo ng login doon na bawat estudyante pwedeng mag-login. So, yan. Yun yung pinagpe-pray ko at mas mahal na naman yun, yung ganun. May bayad talaga yun. Kaya hindi ganun yung website natin ay malaki ang bayad sa ganun.
So nagtiyaga tayo sa free lang, pero at least 'di ba? Nakabuo tayo ng credibility, and sa mga officially enrolled, nakikita niyo mga pangalan niyo. Yun ang kagandahan niya. And then testing. Ite-testing na yung website mo kung gumagana ba talaga, yung major browser niya, yung mga device. Speed test like Google Page Speed, Insight, optimize loading time, and test all link. Test mo kung yung form na nilagay mo doon, downloadable ba siya? Yung link na yun, gumagana ba siya? So, interactive element to ensure they work properly. So, ayan. Ila-launch mo na ngayon kasi okay siya sa testing. Ayun, paano mo siya i-launch? So, may mga free hosting option, gagamit ka ng mga yan, or ila-live mo using hosting services to connect your domain name to your hosting server. Merong mga video kasi na pwede mong i-upload doon, and then ilalagay mo ngayon sa isang nagla-live stream, tulad ng Streamlab, na kahit wala ka, pwede niyang ila-live yung website nyo. So, may mga web host na kayang gawin yung mga ganyan. Tulad ng Vimeo, mga ganon. So, announce. I-announce mo na. Advertise by posting your website and launching on your social media or email or other marketing channel. At yung MBS, gumamit naman ako ng Facebook to launch it, and nag-boost tayo, binoost natin yon. Kaya inisponsoran natin yon, or nagbayad tayo ng boosting sa Facebook. And maintenance, syempre importante yan. So maintain and update your website. So, regular update ng content mo, yung software to keep your website relevant and secure, saan mo ililigpit yung mga yan. So, monitor website traffic and performance using tool like Google Analytics. Actually, meron na sa WordPress ng Analytics. Matic na yon. And add new features or make improvement based on user feedback. So, if you follow this step, you can successfully build and launch your website, whether for personal, professional purposes without unnecessary financial barriers. Ibig sabihin, kahit wala kang ilabas na piso. O, di ba? Maganda ba? So, kung maganda, enroll nyo na. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya
paghihiya't biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Bukal Bible School, tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kalwahatian ng Diyos. Tayo'y nagpupuri sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.